Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isa na naman po nating podcast ng Pueblo Amante de Maria. Pasensya na po mga kamanlalakbay at wala po muli ang ating main host na si Father Nante Tolentino. Medyo busy pa po siya sapagkat alam naman po natin na siya po ay na-assign po sa isang bagong parokya, bagong misyon, yung ating pong bagong Diocesan Shrine of Our Lady of the Rosary doon po sa Cardona, Rizal. Pero po yung mag-alala mga kamanlalakbay, kasama naman po natin sa episode natin ang isa po sa ating mga kagalang-galang na host, ang ating muse. Walang iba po si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen, Ma'am Rita! Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, mga kamanlalakbay. Kapayapaan sa iyo, Brother Ivan, no? Bagamat dalawa lang tayo, no, sa podcast episode na ito, alam natin, no, na magiging masaya at makubuluhan na naman ang ating diskusyon dahil napakaganda, no, ng na nadadalawin para sa podcast na ito. Opo, no? So, yung ating pupuntahan po ay medyo hindi naman po ganun kalayuan. Nasa probinsya po siya ng Quezon. So, Southern Tagalog region po tayo ngayon. So, ang parokya po na ito ay mabatatagpuan po sa bayan po ng Dolores na tinayo po noong 1800s. At itong parokya po na ito na may debosyon po sa Nuestra Señora de los Dolores, Our Lady of Sorrows, ay talagang namayagpag po sa bayan na ito. Kita niyo naman po yung pangalan po ng bayan, ayun din po ang pangalan ng Birhen, Dolores, no? At ito pong parokya ang naging national shrine ng Our Lady of Sorrows noong 2017 at kalaunan po ay nakoronahan po pala yung kanilang imahen ng pontifical coronation, ang unang pontifical coronation sa Quezon Province noong pong 2020. So tara po, pumunta po tayo sa Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Ma'am Rita, sino naman po yung ating mga makakasamang bisita sa podcast natin ngayong araw? Oo, Brother Ivan, no, nakaka-excite sa episode na ito kasi syempre kasama natin yung kanilang rector and parish priest, no, ng National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Walang iba kundi si Reverend Father Isagani Z. Reyes. Viva la Virgen, Father Isagani. Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay, Dr. Rita. Gayon din sa iyo, Brother Ivan. Ayan. Nako, at syempre po, no, hindi naman po makukumpleto rin ang ating pagsasama ngayong episode na ito kung wala po tayong mai-interview, no, na lay historian. Kaya po, no, mapalad po tayo at kasama naman po natin ang chair ng Committee on Liturgy, Arts and Devotion at ang kanilang lay historian na si Brother Leonard Andrew Ebro. Viva la Virgen, Brother Leonard! Viva la Virgen po sa ating lahat. Makapayapaan po kung mga manlalakbay, Sister Rita and Brother Ivan. At sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon. Ayan. So, tayo po ay natutuwa na kasama po natin muli ang isa po sa mga national shrine, sentro po ng debosyon sa Mahal na Birhen dito po sa ating bansang Pilipinas. So, huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang ating kwentuhan. So, Father Sunny and Brother L.A. So, bigyan niyo po naman po sana kami ng konting kwento kung paano po ba nagsimula itong devotion sa Birhen po ng Dolores sa Quezon? Nagsimula po ang debosyon para sa ating mahal na Birhen Dolorosa dito sa bayan ng Dolores noong maitatag po ang bayan ng Dolores. Ito po ay nangyari noong panahon ng mga Kastila. Ito pong mga Kastila ang nagpadala po ng mga parang Jesuita na nagpalagana po ng Kristyanismo, ng pananampalatayang Katolisismo dito sa bayan ng Dolores. Ngayon sa gitna po ng digmaan, ng pananakop po ng mga mapanlamang mga Kastila, ay nagkaroon po ng pagpaplano ng pag-aaklas itong mga sinaunang Doloresin o yung mga mamamayan dito sa bayan ng Dolores. Ngayon, sa gitna po ng kanilang pagpaplano, minanrapat nilang magpunta sa kagubatan dahil ang bayan ng Dolores ay naokupahan nga po ng mga Kastila. Ngayon, sa pagpunta po ng mga Doloresing kalalakihan, ay pagpunta po nila sa kagubatan, ay siguro hindi naman po maiiwasan na meron po mga mamamayan din na makakaliwa or yung tinatawag natin yung mga kumikiling po sa Kastila para hindi po sila ah, ma- hindi sila tugisin ng mga Kastila. So ang ginawa po nila, di sinusumbong po nila na meron pong pagpaplano itong mga sinaunang Doloresin sa mga kagubatan. Nasusundan po ng mga Kastila, yung po mga Doloresin nagpaplano. Pero nauulit po ito maraming beses, matagumpay sila nakapagplano dahil meron po isang babae na animoy tinatawag po itong mga Kastila para po sila isundan. At sa pagsunod po ng mga Kastila sa kababayang ito, ay sila po naliligaw at nalilihis po landas. Natutuloy po yung pagpaplano
noong mga kalalakihang Doloresin na sinauna. Ngayon po, sinasabi po ng mga matatandang Doloresin na yung daw pong babaeng ito ay pinaniniwalaan nila ng Mahal na Birheng Dolorosa na siyang pinaniniwalaan nag-iingat po sa bayan ng Dolores. At yun po yung pong imahe na nakaluklok po sa altar, sa retablo po ng aming pamasandampana, ay namamataan po nilang marumi ang laylayan ng damit. At meron po mga putik at meron po mga amoroseko na animoy parang galing po siya sa pagdadala. Yung pong amoroseko is yung po parang damo na dumidikit sa mga damit kapag ka po tayo po pupunta sa damuhan. Nakikita po yung umahang nakaluklok sa altar na meron po mga ganun. Kaya naniwala po yung mga tao na ito pong imaheng ito ay ang Mahal na Birheng Dolorosa na siyang gumagala para po ilihis yung mga Kastila kapag nagkakaroon ng pagpaplano ito mga sinaunang Doloresin. Kaya doon po nagsimula yung pagkakaunawa nila na siguro inililigtas tayo ng Mahal na Birhen na sa panganib na dulot na itong mga Kastila na siya tutugis sa mga Doloresin sinauna. Grabe no, Ma'am Rita, meron pala tong kinalaman na may pag-aakla. No, Oo. kakaibang kwento po ng birhen na ito. Pero kitang-kita po natin yung storya na may consistency, yung proteksyon, yung pag-aalaga, no, ng mga ng Mm. birhen sa mga tao, mga taga roon po sa Dolores. Na-curious lang po ako, sir. Iba, Dolores po ang tawag doon sa bayan. Bakit po ba ito naging Dolores? May iba pa po bang tawag dito? At bakit po ito naging Dolores? Kilala po dati ang bayan ng Dolores sa katawagang Sitio Hambo na nakakonekta po sa bayan ng Chaong na napapalo po sa probinsya ng Nooy Tayabas. Ito po ang dating tawag sa probinsya ng Quezon. Ngayon po, noon nga po itinatag nga po ito nung dumating po dito ang mga Kastila. Sitio Hambo ang tawag dito noon at dahil po kaya Sitio Hambo ang tawag ay dahil ang ibig po sabihin ng Hambo ay lugar paliguan. Kaya po ang isa sa festival ng Dolores ay Hambuan Festival o yung paghahambo. Yung pong paghahambo ay matatagpuan po dito yung pong Sitio Hambo ay matatagpuan dito sa bundok Banahaw. Ang ngayon po ang tawag sa kanya ay Barangay Santa Lucia. Dito po tinawag na Sitio Hambo dahil nandito po yung mga talon at saka yung mga ilog na pinapaliguan po ng mga sinaunang Doloresin. Ngayon, kaya po na italaga po ito bilang Dolores, ang bayang ito, dahil nga po sa pagkakatatag po ng bayan ng Dolores, isinabay na rin po ang pagkakatatag mismo noong simbahan. So itinalaga po yung simbahan, kasabay po ng pagkakatag ng bayan, kaya ipinangalan po mismo sa karangalan ng Mahal na Birheng Dolorosa. Ayun. So, galing no, nandun yung pagpangalan. Sa yung birhen talagang yun ang naging tatak ng bayan na ito. Ma'am Nita, may tanong po ba kayo sa ating mga bisita? Napaka-interesting no ng kwento ni Brother LA kasi talagang nakaugat sa history no tapos kitang-kita natin yung protection no ni Mama Mary no laban dun sa mga pang-aapi ng mga Kastila no. So ngayon, alam naman natin yung location, 'di ba, sa geography ng Quezon no. At naging kilala ang mga bayan no sa paligid ng bundok Banahaw ng Quezon sa mga iba't ibang uri ng paggaling. So brother and father, meron po bang koneksyon ang nasabing pagkakakilala na ito, debosyon sa Mahal na Birhen bilang Nuestra Señora de los Dolores? May isa pa pong dagdag na kwento tungkol doon sa Dolores. Dahil nga paligid dito, may mga nung una, dahil nga sinasalakay ang ibang lugar, ang Dolores po kasi nga ay mataas para hindi maabot, katulad po ng yung mga galing sa Atimonan na malapit sa dagat na sinasalakay ng mga Moro, and then hanggang sa makarating sa Tayabas, pero naaabot pa rin, kaya umatras pa sila, umahon pa sila, lumayo pa sila dahil sa kalumbayan na maiiwan nila yung kanilang sariling lugar. Kaya may yung lugar na Dolores, ibig sabihin meron ding isang bahagi na naroon yung kwento ng kalumbayan ng mga tao. Na pagdating dito, nakatagpo sila ng mga yung kaaliwan galing sa mga taong narito na nakita. Yun nga, kung iuugnay natin yung sinabi ni Brother LA kanina, ay yung tulong na Mahal na Birhen na maligawi itong mga naghahanap ng mga Kastila para hindi sila matagpuan. Kaya then dito sa bundok ng Banahaw ay maraming hindi lang physical na pagaling, kundi sa tulong ng Mahal na Birhen Dolorosa ay maging sa spiritual na pagaling sila ay nakakatagpo.
So yun po nung gabi yung maganda po yung kwento ng may spirituality po talaga itong devotion po na ito, no? Ah, ngayon po ang siguro maganda matanong po natin. Kung titingnan po natin yung mga deboto ngayon sa kasalukuyan, ano saan pong parang aspeto ng buhay or some certain intention na talagang doon po ninyo nakikita na nakikilala ito pong ating patrona, yung Nuestra Señora de los Dolores ng Quezon. Kahit mula dyan o kahit po sa iba pa pong mga karatig po na bayan at dalawigan. Batay po sa ating mga sinaunang mga paniniwala, ang bayan po ng Dolores ay pinaniniwalaan na lugar pangakuan. Ibig sabihin po ng pangakuan, yung iaako mo yung isang bagay para sa mahal na Birhen. Kunyari po, may mga deboto po na kunyari meron silang anak or kamag-anak na hindi makasimba dahil sila po ay may kapansanan or may dinadanas sa sakit. Sila po mismo ang nagsisimba para sa kanila on their behalf. Parang inaako niya. Tapos meron din po na mga deboto na ipinapangako sa mahal na Birhen na kukumpletuhin ko po ang 7 biyernes na isimba para sa iyong pamiminto po sa inyo para po sa natatangin naming kahilingan. So, yun po mga sinaunang pamiminto po sa mahal na Birhen. Ito naman po, come by 2008, sa visa po ng pag-imbita po ng ating Arsobispo ng Archdiocese ng Lucena, si Bishop Arguelles po noong panahon yun, naimbitahan po ang Mahal na Birhen Dolorosa bilang maitalaga bilang patrona ng mga migrante at OFWs. Kaya po sa kasulukuyang panahon ay mas dumadami po yung mga bubuhos ng mga deboto, specifically po yung ating mga migrante or OFWs dahil po doon ay ang kanila po naging basehan dito is yung ikalawang sakit na Mahal na Birhen Dolor Maria. Ito po ay yung pagtakas ng pamilya patungong Ehipto laban po sa banta ng kamatayan kay Haring Herodes. Sila po mismo, ang banal na pamilya, ay nagimambayan patungong Ehipto para sa kaligtasan po ng batang si Jesus. Ang kaugnayan po nito sa ating mga OFW or migrante, ito po naging basehan ni Archbishop Arguelles na kasagutan po doon po sa banta naman ng kahirapan sa mga migrante na pilit inilalayo ng sarili nila para po makapag-provide sa kanilang mga pamilya. Kaya po sa kasalukuyan, kilala rin po ang ating Mahal na Birhen Dolorosa bilang patrona ng mga migrante at OFWs. So grabe no, meron po tayong history po na may patronage po ang Birhen po ng Dolores. Kumbaga nandun yung traditional na pag-ako. So ang ganda po pakinggan nun, no? As nandyan din po yung opisyal na pagkilala bilang patrona ng mga OFW. So ang ganda po nung ano na ito. At talagang makikita natin yung deep devotion ng mga tao sa Birhen ng Dolorosa dyan sa Quezon. At syempre gusto ko po natin pagtuloy ating kwentuhan pero puputulin muna po natin ito saglit para po sa ating lay sharer na magbabahagi po sa atin ng kanyang konkretong karanasan ng pagdedebosyon sa Birhen ng Dolores Quezon. So, Ma'am Rita, alam ko pong kayo na po ang bahala sa ating lay sharer at pupasok na po tayo sa ating pong sharer po sa episode na ito. Mahal na Birhen, kapayapaan po muli sa inyo mga kamanlalakbay, no? At sa pagpapatuloy po no ng ating masayang kwentuhan tungkol po no sa ating Nuestra Señora de los Dolores de Quezon, ay makakasama po natin ngayon ang ating lay sharer, no? Siya po ay ang President ng Parish Council on Church Heritage and Devotion. Wala pong iba si Brother Renato Doc John Alilio Jr. Viva la Virgen, Doc John! Viva la Virgen po, Sister Rita, at Viva la Virgen at kapayapaan po sa ating pong kamamanlalakbay dito po sa ating podcast na ito. Opo, Doc John, no, ang ganda kanina nung kwentuhan, no, yung sinasabi yung mga intentions, no, yung pag-ako na naka-ground, no, sa ating history. Kaya personally, interesado po ako, no, na malaman, no, at sana maikabahagi natin sa ating mga kamanlalakbay kung paano po ba kayo nagdedebosyon sa Nuestra Señora de los Dolores de Quezon. Maraming salamat po. Actually, nung una po, ako po ay isang ordinaryong lay people lang po dito po sa bayan po ng Dolores. Sumisimba lamang po ako. Pero tayo po ay tinawag sa mas mataas po na pagsisilbi po sa ating pong simbahan. At kasama na po rito ang pagsisimba at ang debosyon po sa Mahal na Birheng Dolorosa tuwing Biyernes po, na kung saan po talaga namang napakadami pong deboto ang dumadayo po dito po sa bayan ng Dolores. Ngayon po tayo po inatawag sa mas mataas na pagsisilbi na ako po ay
tinawag para maging president ng Parish Council of Church Heritage and Devotion. Kaya yung aking devotion po ay higit pa po sa ginagawa po nung dati po pong ginagawa na sumisimba lamang po at nagdadasal. Ngayon po ay isa na po ako nagiging instrumento at ito po ay napakasaya para po sa akin at very fulfilling na ako po isang instrumento para po ipalaganap ang debosyon po dito po ng Mahal na Birheng Dolorosa, hindi lamang po dito po sa Bayan ng Dolores, lalo na po sa labas po ng aming pong parokya at aming pong shrine. Napakaganda, no, Doc John, no? Kasi kung titingnan po natin, hindi naman po lahat ng mga parokya, di ba, meron itong parang office ninyo, no, yung Church Heritage and Devotion, di ba? Kaya medyo kakaiba at parang specialized, no, ang inyong ginagawang serbisyo sa ating mahal na ina sa kanyang dambana. So, Doc John, para po sa inyo, sino po siya? Sino po ang Nuestra Señora de los Dolores de Quezon para sa inyo? Ano po yung role, no, na ginagampanan niya sa buhay ninyo? Sa totoo lamang po, napakalaki po ng role po ng ating pong Mahal na Birheng Dolorosa sa aking pong buhay. Ako po ay dito na lumaki sa bayan po ng Dolores at nakita ko po na kung napakarami pong tao ang lumalapit po sa ating pong Mahal na Birheng Dolorosa. And from the word itself, talagang siya po ay Mahal na Birhen ng hapis dahil po sa mga kirot na kanya pong natanggap, yung mga 7 balaraw na tumusok sa kanyang puso. At tingin ko po, ito po yung na-identify ng mga deboto, ng mga peregrinos, ng mga tao, lalo na po kapag sumisimba dito. Alam po nila ang sakit at hapis na pinagdaanan po ng Mahal ni Birhen Dolorosa at alam po nilang naiintindihan po ng ating pong mahal na ina ang hapis at mga paghihirap na dinadaanan po ng mga deboto po sa kanya po. At dahil po dito, ay hindi lamang po sa tingin ko, ito po ang tingin po ng mga tao ay Birhen ng Dolorosa dito po sa Dolores, kung hindi Birhen ng Pag-asa. Dahil ang mga taong pumupunta po rito ay hindi lamang po naglalabas ng sama ng loob, ng sakit, humihingi po sila ng pag-asa. At nakakatuwa po na kapag umaalis po sila dito, parang nasagot na po ang kanilang panalangin. Magaan ang kanilang loob, nailabas nila ang kanilang sama ng loob, ang kanilang dinadala. At pag alis po nila dito, lagi po silang may baon na pag-asa, na may pag-asa ang buhay at may solusyon po ang kanilang pinagdadaanan. Kaya napakalaki po ng role po ng ating pong Birheng Dolorosa, hindi lamang po sa akin, kundi sa mga tao pong nagde-devotion po sa kanya. Napakaganda niyan, Doc John, no? Kasi parang sinasabi natin na ang ating mahal na Birhen ay kamanlalakbay natin sa sakit, no? Yung dahil dolorosa siya, pero hindi natatapos sa sakit dahil nahandon, no? Kamanlalakbay din natin siya sa pag-asa, no? At ito yung healing, no, na nakukuha ng ating mga kamanlalakbay pag personal, no, na karanasan na pwedeng maibahagi sa ating mga kamanlalakbay na naging bunga ng inyong pagdedebosyon sa kanyang dambana. Ayun nga po, ang nakakatuwa po dito ay ang mga tao kung pumupunta rito, makikita po namin may mga sakit na wala ng lunas, mga tao na wala ng pag-asa sa buhay. Pero pag pumupunta po dito ay talaga nakakaroon po sila ng pag-asa at nagkakaroon po sila ng panibagong lakas na ituloy po ang kanilang buhay. So hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na ang mga may sakit na walang lunas ay gumagaling sa kanilang physical na sakit. Pero ang pinakamaganda po dito, hindi man po sila gumaling ng physical, pero yung kanilang spiritual na pagkakasakit ay nagkakaroon po ng solusyon. Nagkakaroon po sila ng pag-asa at napapanapit po sila sa Diyos sa pamamagitan po ng Mahal na Birheng Dolorosa. At kaya naman po dito po sa aming bayan, ang amin din pong sinasabi, hindi lamang po ito ay bayan ng Dolores, kung hindi bayan ng pag-asa. Bayan ng pag-ibig, na kung saan po ang mga tao ay nakakaramdam ng pag-ibig at pag-asa tuwing pumupunta po dito po sa aming shrine. Wow, amen, amen, no? Palagay ko next year po, no, dahil Jubilee of Hope ay lalong dudumugin, no, ang dambana diyan sa Sana po. Quezon. Opo, kasi talagang damang-dama po natin, no, na ang ating mahal na Birhen, no, ang kinakapitan, no, kaya tayo nagkakaroon ng pag-asa sa lahat ng sakit na ating pinagdadaanan. So, maraming salamat po ulit, Doc John, sa iyong pagbabahagi, no, at alam ko na ito ay nagbigay ng inspirasyon at nakahikayat para sa iba pang mga deboto na dalawin kayo dyan sa Dolores, Quezon. Viva la Virgen, Doc John. Viva la Virgen po at maraming salamat din po, Sister Rita. Balik po tayo, Brother Ivan.
Viva la Virgen po, napakaganda po nung kwento nung ating share po, no, si Doc Jan. At siya po pala yung ating ano po, no, head po sa confraternity po to, Ma'am Rita, tama? Sa heritage po. Yung heritage ng ating pong ano, National Shrine. So napakaganda po nung kwento po niya. At ngayon po, balik na po tayo sa kwentuhan po natin tungkol po sa debosyon ng Birhen po ng Dolores. Father and brother, no? So ano po ba yung mga natatanging tradisyon na yung parang espesyal po na mga kaganapan na ginagawa po ng mga taga Dolores bilang pagpaparangal po sa inyong pong patrona? Ang isa pong ginagawa ay yung turumba, pagsasayaw para sa mahal na Birheng Dolorosa. Yun po, yung pong nabanggit po ni Father na Turumba de Dolores, ito po kasi yung paraan po ng mga deboto, specifically sa Dolores Quezon, para po aliwin yung mahal na Birhen. At hindi lamang po natin siya naaliw, siya po yung ating dinadamayan sa sakit na kanyang dinaranas. Kasi po, pinaniniwalaan po na ang Viernes de Dolores ay yung gabi, kung araw, kung saan na nagpaalamanan po ang mag-inang si Jesus at si Maria. Siya po ay nagpaalam sa kanyang ina para siya pumasok po sa kanyang pagpapakasakit na kanyang haharapin para po sa kaligtasan nating lahat. At kaya po namin ginagawa yung turumba ay, pero inyo po, simula bata pa lamang hanggang sa edad na nakuha ni Jesus na siya iaalay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao, ay inaaliw natin siya at hindi lang inaaliw, dinadamayan po natin siya sa sakit na kanyang kakaharapin. Father, kayo po, kumbaga bilang pastor po dyan sa Dolores, ano po yung inyo pong mga nagiging observation dyan sa mga tradisyon, mga gawain po ng mga taga Dolores sa kanila pong activities? Bagamat ako po ay ilang buwan pa lang dito sa ah, National Shrine ng Our Lady of Sorrows dito sa Dolores, ay napansin po ng mga sa ginagawa dito yung pagtuturumba na debosyon sa mahal na Birhen na pakikiisa sa kanyang sakit at pag-aaliw naman ng mga tao. Ngayon din ay yung pagsayaw nila ay kaakibat ng kanilang pangako o di kaya kanilang pagbibigay ng sarili para magkaroon din ng katuparan yung mga kahilingan ng mga tao. Na sa totoo ay nagkakaroon talaga ng mga kaganapan at naroon ang pagtugon ng tulong panalangin ng mahal na Birhen Dolorosa. Dagdag ko rin po din po, yung pong isa pa sa mga tradisyon na ginagawa po dito sa Bayan Dolores is yung pong regular na Friday Masses or yung araw po ng pagdedebosyon sa Mahal na Birhen. Kung saan po ay yun nga po, kagaya na nabanggit ko po kanina, ay yung mga nag-aako or nagbibigay ng pangako sa Mahal na Birhen ay isinasagawa po every Fridays. And then kapag po every first Fridays, sobra pong dami ng mga peregrino or yung mga deboto pong pumupunta dito. As in, yung pong flock ng tao is hindi po mahulugan ng karayom. Kaya man po, dito po namin napag-obserbahan na talagang yung pong pag-aako or pag-aalay po ng ilang sarili sa Mahal na Birhen tuwing araw ng Biyernes ay talaga pong kitang-kita dahil po sa dami po ng mga baong pumupunta dito tuwing araw ng Biyernes. At lalo na po kapag Biyernes Dolores at saka po pag September 15 kapag sa kanya pong fiesta. Mhm. At Rita, kayo po, may tanong po ba kayo sa kanila? Oo, yan yung turumbat. Yung pala talaga intention niya, no? Yung papasahin si Mama Mary, di ba? Kasi Di ba, ang no? saya-saya talaga niyan, no? Pag nakikita ko yan sa mga procession, di Oo. ba? Oo. So ngayon po, Brother LA Father, no? Meron po bang samahan na nagpapalaganap ng debosyon sa Nuestra Señora de los Dolores? At kung meron po, ano-ano po yung mga naging hakbang nila upang lalo pang maipalaganap ang pagdedebosyon na ito sa iba't ibang dako ng lalawigan po ng Quezon at sa buong bansa na rin po? Dito po, ang aming samahan ay tinatawag na PCCHD or Parish Council on Church Heritage and Devotion. So ito po yung namamahala sa devotion sa mga gawain tungkol lalo na sa shrine, sa bilang ng na ganun. At ginagawa po namin ay di yung pagpapalagan ito yung pagdalaw o paggala ng mahal na Birhen Dolorosa sa iba't ibang parokya. Halimbawa, katulad noon na ito ay itatalaga bilang national shrine at saka magkakaroon din ng coronation. Ang ginawa po ay iniuli sa mga bawat parokya ng Diocese ng Lucena. And then,
mayroon po ngayon, yung isang ano namin ay inilalabas ng diocese sa ibang diocese na dalaw. Lately, ay nagkameron kami ng tawag namin after pandemic, unang paggala. No? Yun po yung third na paggala ay galing po yun doon sa kwento kanina ni Brother L.A. sa history, yung paggala ng Mahal na Birhen. Ano? Nasa katotohanan po ay talagang siya ay gumagala. At dinala namin siya sa isang national shrine din sa Laguna. Nito, yun ang una. And then, yun po, yun ang isang pamamaraan. Ano? Ayun. So, grabe no, nandun na yung parang trademark ba ang birheng gumagala. Di ba, no? Dahil sa amor second, di ba? Oo, no? So nakakatuwa marinig yung ano na yun na parang tumatak na siya sa isip at puso ng mga deboto, no? Siguro bilang panghuling tanong na lang po, no? Bilang mga deboto po na Birhen ng Dolores, no? Paano po nakakatulong itong debosyon po na ito sa mga youth po natin at paano po ito na ipapasa sa kanila, yung pagkakaroon po ng debosyon sa Birhen ng Dolores? Siguro po, ang una po na pagpapasa po natin bilang mga deboto sa mga youth po natin ay una po ay yung pong pagpapaunawa ko sa kanila nung kahalagahan ng pag-ako. Kasi syempre, bilang mga kabataan, may akala po nila ang buhay take it for granted lang. Akala nila is easy lang. Pero sa pamamagitan po ng pag-ako, yung pagbibigay mo ng sarili mo para sa Mahal na Birhen, ay pwede mo naman pala na gawin ng mga bagay-bagay na hindi naman kumbaga intention para sa iyo kundi sa intention mo sa kapwa mo. Pangalawa po ay yun po dahil nga po kilala ang ating Mahal na Birheng Dolorosa bilang patrona ng mga migrant at OFW, karamihan naman po ng mga kabataan ay mga anak po ng mga nagtatrabaho sa abroad. Ngayon dahil po sa ang Mahal na Birheng Dolorosa ay patrona ng mga migrant at OFW, sila po ay ating nahihimok na ipagdasal ng kanilang mga pamilya na sabihin po natin na mga lugar na wala pong simbahang Katoliko at sila po mismo ang aako para sa kanilang mga kapamilya at kamag-anak na magsimba, lalo na tuwing araw ng linggo. At para po ipagdasal yung kanilang mga pamilyang wala po sa kanilang feeling dahil dala nga po ng hamon na kailangan po magtrabaho sa ibang bansa. Karagdagan din po, may ilang mga dito sa ginagawa na tradisyon ng turumba. Nakakatuwa. Sa makikita mo, maraming mga bata pa lang sa total lang po, ilang taon yung bata na nasayaw, nakakanta, hanggang sa, isang paraan, mula sa kabataan, nahuhubog na, nadadala nila na ito ay yung pag-aakong iyon ng paglilingkod o pag-aalay ng sarili sa Mahal na Birheng Dolorosa. Galing, no? So, nandyan talaga yung pag-ako. Nakakatuwa po yun, no? At sana nga po, ito nga po talaga ay pagpatuloy po ng ating pong mga next generation kasi syempre sila po ang pag-asa ng ating simbahan at sila ang magpapatuloy ng lahat ng ginagawa po natin dyan po sa ating National Shrine. So Ma'am Rita, so nakakatuwa po itong ating kwentuhan pero syempre kailangan na po nating putulin at may next episode pa naman po tayo. At ngayon po mga kamanlalakbay, so dahil wala po si Father Franz, so ako muna po magbibigay ng ating challenge. So para po sa Do Whatever He Tells You, narinig po natin ang napakagandang kwento ng Birhen ng Dolores. Naroon po yung pag-ako or commitment po natin sa Mahal na Birhen, sa pagdedebosyon. So, isa po sa mga magandang challenge po natin, kung meron po tayong particular po na pag-ako sa Mahal na Birhen sa mga panahong ito, so ini-encourage po tayo na ipagpatuloy ito, na maging consistent po tayo. Kung nag-rosaryo po kayo, mag-rosaryo po kayo araw-araw. Kung nagno-nobena po kayo, mag-nobena po kayo lagi. At naroon po ang paggabay po ng Mahal na Birhen sa atin sa bawat paggawa po natin ng pag-ako. So ano po ba nangyayari, Ma'am Rita, pag di ginagawa yung ating mga challenge? Pumapangit. Siyempre po, mga kamanlalakbay, ayaw po nating pumangit. So tuloy po natin ang ating pong Do Whatever He Tells You and challenge po natin. So bilang panapos po ng ating pong podcast, ininanyahan ko po si Father Sunny kung pwede po niya tayong pangunahan sa panalangin at syempre po sa pagbabasbas. Okay po. Atin pong dadasalin ang panalangin sa Mahal na Birheng Dolorosa na laging dinarasal tuwing Biyernes dito sa aming pambansang dambana at parokya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Dolorosa,
sa pagtanggap mo sa paanyaya na maging ina ng bugtong na anak ng Diyos. Hindi malirit na pasakit ang iyong tiniis. Sa maraming naming mga pasanin sa buhay, inaanihan ko po kayo na idulog ang inyong mga pasanin sa buhay. Pagkalooban mo kami ng ibayong pananampalataya upang patuloy naming madama na kasama ka namin at hindi kami pinababayaan ng mapagkalingang Ama. Masintahing ina, naranasan mo rin ang manirahan sa ibang lugar nung kayo'y mag-anak ay tumakas patungong Ehipto. Inihahabilin namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na naninirahan at naghahanap buhay sa ibang bansa. Atin namang sambitin ang mga kasamahan natin na nasa ibang bansa. Ingatan mo sila sa tuwina, patnubayan ang kanilang gawain at huwag mo itulad na mapalayo sila sa iyong anak na si Jesus. Pinakamamahal na ina, naranasan mo rin ang masaktan at mabahala nang mawalay sa iyo ang iyong anak ng 3 araw. Sa aming pagkawalay sa aming mga mahal sa buhay, pagkalooban mo kami ng kapanatagan ng loob at ipaunawa mo sa amin na ang agwat ng lugar ay hindi dahilan upang paghiwalayin ang mga taong nagmamahalan. Sa iyong mabuting pagpapasya, kami muli ay magkasama-sama. Mahabaging ina, tinanggap mo sa iyong kandungan ang walang buhay na katawan ng mananakop. Ihanda mo rin kami sa aming pakikisa sa iyong anak upang sa pagdating ng aming araw, kami makapiling mo sa kalwalatiang walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming Kapayapaan salamat sa po lahat mga sa ating mga kamanlalakbay. kamanlalakbay. Thank you po.
sa diwa ay nakaukit na. Paglikas mo tungo sa Ehipto, umapawi ng lumbay sa sandali ng aming pagkawala. O Inang Birheng Dolorosa, ina ng pagkalinga at pagsinta, sa puso namin ay manahan ka, matutunan ang tunay na pagpapakumbaba, kasunuran naway matularan ka. O Inang Birheng Dolorosa, ina ng pagkalinga at pagsinta, sa puso namin ay manahan ka. Matutunan ang tunay na pagpapakumbaba, kasunuran naway matularan ka.